Assalamualaikum and good day everyone. I am Mawadda Abubakar and I'll be discussing about the intellectual disability or intellectual development disorder. But before that, let's have an icebreaker first. Alright, so now let's continue the discussion. So, what is intellectual disability? Yung intellectual disability or ID, hindi lang yung basta sinasabing bobo o utak biya ang isang tao. Mas malalim pa yan. Parang yung utak nila hindi masyadong mabilis mag-process ng mga bagay-bagay. Like nahihirapan silang mamuhay ng mag-isa at makipag-socialize sa ibang tao. Ang pagkakaroon ng ID or intellectual disability ay hindi yan biglang susulpot lang ha. Madalas, bata pa lang mapapansin mo na ang mga signs. May mga levels ang pagkakaroon ng ID. Mild, moderate, severe, and profound. Sa mild, individuals in this category typically have an IQ range of 50 to 70. They can acquire basic reading and math skills up to the 6th grade level and can often achieve self-sufficiency with appropriate support. Sa moderate naman, individuals usually have an IQ range of 35 to 50. They may face challenges with academic learning but can acquire some communication skills and participate in simple activities. They need more supervision and support in daily living but can perform semi-skilled works. Sa severe naman, individuals in this category here have an IQ range of 20 to 35. They acquire significant supervision and can learn basic self-care skills but have limited communication abilities. They often have motor and sensory problems and do not acquire academic skills. Profound naman, individuals typically have an IQ below 20 to 25. They experience severe cognitive impairments and require constant support and supervision. They may have limited self-care skills and require lifelong, highly structured environments. Individuals with profound ID or intellectual disability require extensive ongoing support for all aspects of life. They may have significant physical limitations and communication challenges. They often require 24-hour care. Sa intellectual disability or ID, may mga bagay na nahihirapan ang isang tao. Hindi lang ito tungkol sa kung gaano sila katalino. Una, cognitive functioning. Apektado ang kanilang pag-iisip. Parang mas mabagal ang kanilang utak sa pag-intindi ng mga bagay, paghanap ng solusyon sa problema at paggawa ng desisyon. Next naman is yung adaptive functioning. Dito, nahihirapan din silang makibagay sa pang-araw-araw na buhay. Kasama dito ang pakikipag-usap sa ibang tao, pakikisama sa komunidad, sa community nila, at paggawa ng mga simpleng gawain tulad ng pagligo at pagkain. Kaya kailangan nila ng tulong para makayanan ang mga challenges na ito. So, what is intellectual functioning? Intellectual functioning o sa pag-iisip. Hindi lang to kung gaano ka katalino sa school o sa mga test. Kasama rin dito kung paano mo ginagamit ang brain or utak mo sa totoong buhay. Halimbawa, kung kaya mong sundin ang sinasabi sa'yo,
kahit hindi masyadong malinaw? Kung may sira ang gripo, kaya mo bang mag-isip ng paraan para ayusin ito? O kung magluluto ka, kaya mo bang isipin kung ano ang mga kailangan mong bilhin at kung paano mo lulutuin ang pagkain? We also have the adaptive behavior naman. Adaptive behavior o pag-uugali. Ito naman yung mga bagay na ginagawa mo araw-araw para makasama sa mundo. Halimbawa, kaya mo bang maligo, magbihis at magsipilyo ng ngipin ng mag-isa? Kaya mo bang makipag-usap sa ibang tao at sabihin ang gusto mo? Kaya mo bang i-express ang sarili mo? Kaya mo bang makipagkaibigan at sumunod sa mga patakaran sa school o sa trabaho? Kung nahihirapan ng isang tao sa mga bagay na ito, maaaring kailanganin niya ng tulong para mas makayanan niya ang pang-araw-araw na buhay. According sa DSM-5, may tatlong bagay na nahihirapan ang mga taong may intellectual disability or ID. First is conceptual. Dito naman, nahihirapan silang umintindi ng mga bagay-bagay tulad ng language, pagsasalita at pag-unawa, pag-iisip ng tama, like pangangatwiran, kaalaman, mga bagay na alam nila, at memory or pag-alala. Halimbawa nito, nahihirapan silang magbasa, magsulat, magbilang, or umintindi ng mga instructions. Number 2 is social. May problema sila sa pakikisama sa ibang tao, tulad ng paggawa ng desisyon sa mga sitwasyon na may kasamang ibang tao, at pagpapanatili ng mga kaibigan. Halimbawa, nahihirapan silang makipagkaibigan, sumunod sa mga patakaran sa, halimbawa, laro, o malaman kung may nangloloko sa kanila. Number 3 is practical. Nahihirapan silang alagaan ang sarili o gampanan ang mga responsibilidad like their basic needs to do. Halimbawa, nahihirapan silang maligo, magbihis, magluto, maglinis ng bahay, or magtrabaho. Kaya, according sa DSM-5, hindi lang sa pag-iisip nahihirapan ang mga taong may ID, kundi pati na rin sa pakikisama at sa pang-araw-araw na gawain. So, let's look at this situation of James. Hindi na natin babasahin yan, but if you want to, post this and read. And we will relate this sa diagnostic criteria for intellectual disability. So, diagnostic criteria for intellectual disability. Number 1, deficits in intellectual functions such as reasoning, problem solving, planning, abstract thinking, judgment, academic learning, and learning from experience, confirmed by both clinical assessment and individualized standardized intelligence testing. Number 2, deficits in adaptive functioning that results in failure to meet developmental and sociocultural standards for personal independence and social responsibility. Without ongoing support, the adaptive deficits limit functioning one or more activities of daily life, such as communication, social participation, and independent living across multiple environments such as home, school, work, and community. Last, number 3, onset of intellectual and adaptive deficits during the developmental period. So basically, ang situation ni James dito is, it is stated na mayroon siyang moderate intellectual disability at ang kanyang IQ scores ay nasa range na 40 to 50. Ito ay nagpapahiwatig na mayroon siyang significant limitations sa intellectual functioning. So, tumutugma ito sa unang criteria ng DSM-5 na kailangan may mga deficit sa pangangatwiran, paglutas ng problema, pagpaplano, abstract thinking, judgment, academic learning, at pagkatuto mula sa karanasan. Ang kanyang IQ range ay nagpapatunay dito. Stated din na nahihirapan rin siyang makilahok sa mga gawain sa physical education at sa worksite. Nagiging solemn siya at nagtatampo. Nahihirapan siya sa mga paulit-ulit na trabaho. So, according sa DSM-5, ipinapakita nito na mayroon siyang mga
deficit sa adaptive functioning dahil nahihirapan siyang gampanan ang mga responsibilidad sa paaralan at trabaho. Ang kanyang reaction sa trabaho like pagiging frustrated at resistance ay nagpapakita rin ng mga limitasyon sa kanyang practical skills. Hindi man direktang sinabi pero dahil 17 years old na siya at mayroon siyang Down syndrome, malaki ang posibilidad na ang mga deficit na ito ay nagsimula noong bata pa siya since they've been moving since his youth. So, according to DSM-5, ang criteria na ito ay na-meet dahil sa mga intellectual at adaptive deficits nagsimula sa panahon ng pagkabata o adolescence pa siya. So, base sa impormasyon na ibinigay, looks like na-meet ni James ang mga diagnostic criteria para sa intellectual disability ayon sa DSM-5. Mayroon siyang mga deficits sa intellectual functioning based sa IQ score niya at adaptive functioning based naman sa kanyang mga paghihirap sa paaralan at trabaho at malamang na nagsimula ang mga ito noong bata pa siya. But then, mahalagang tandaan na ang isang formal na diagnosis ay dapat gawin ng isang qualified professional sa masusing paraan. And if you have any other opinions about the situation ni James na na-miss natin, you can comment your dagdag na opinion sa comment section sa baba here sa G-Classroom. So, clinical description para kay James. People with ID display a broad range of abilities and personalities. Individuals like James, who have mild or moderate impairments, will with proper preparation carry out most of the day-to-day activities expected to any of us. Many can learn to use mass transportation, purchase groceries, and hold variety of jobs. According naman sa clinical description, ang mga taong may intellectual disability or ID ay may iba't ibang pangangailangan sa buhay. Kaya kailangan natin silang tulungan sa maraming paraan. Una, kailangan silang matest ng mabuti para malaman kung gaano kalala ang kanilang ID at kung may iba pa silang problema tulad ng problema sa pag-iisip or possible autism o problema sa physical problem. And kailangan nila ng mga special programs na tutulong sa kanila sa pang-araw-araw na gawain, trabaho at pakikipag-communicate. It is also important na mayroon silang access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa kanilang pag-iisip at emosyon. Dahil mas madalas silang makaranas ng anxiety, depression o pagiging aggressive. And lastly, kailangan nila ng continuous support and care para masigurong nakakakuha sila ng tamang medical attention at protection para sa kanila. So, sa statistics naman, approximately 90% of people with ID fall under the label of mild intellectual disability or may IQ na 50 to 70. When you add individuals with moderate, severe, and profound IQ below 50, the total population of people with this disorder represents approximately 1% to 3% of the general population, according to Thought et al. 2016. Causes ng pagkakaroon ng ID ay pwedeng galing sa environmental, pwedeng si nanay habang nagbubuntis ay nakaranas ng abuse, or maaaring yung bata mismo na nagkaroon ng ID ang nakaranas nito. Second naman is yung prenatal. Prenatal naman is halimbawa habang pinagbubuntis ang bata ay nakainom ng drugs that affect the baby in the womb na nag-cause ng pagkakaroon ng ID. Pwede rin naman sa perinatal naman is habang pinapanganak yung bata, nagkaroon ng problema like sa paglabas ng bata, pwedeng na joke or medical malpractice, ganon. Pwede rin siyang postnatal naman if after na ng pagkapanganak, nagkaroon ng infections or nauntog and nagkaroon ng injury, maaring ganun din yung cause ng pagkakaroon ng ID. Ang pagkakaroon ng ID or intellectual disability can be biologically. It
can be the influence of our genes and chromosomal influence. Pwedeng magsimula dahil sa mga bagay na nasa loob mismo ng ating katawan. Una, may kinalaman ang ating mga genes. Yes, isipin mo na ang genes ay parang blueprint ng ating katawan. Kung may mali sa blueprint na yon, pwedeng magkaroon ng ID. Halimbawa, ang Down syndrome ay dahil may dagdag na copy ng isang chromosome. Meron tayong 23 pairs ng chromosomes pero sa Down syndrome may dagdag na isa sa ika-21 pair. Bukod sa chromosomes, pwedeng isang gene lang ang may problema. Ang genes ay nagdadala ng instructions para sa iba't ibang parte ng ating katawan at kung may mali sa isang instruction, pwedeng maapektuhan ang pagdevelop ng brain natin. Another, pwedeng may problema sa mitochondria. Ang mitochondria ay parang power plant ng ating mga cells. Kung hindi gumagana ng maayos ang mitochondria, hindi makakakuha ng sapat na energy ang utak at pwedeng magdulot ito ng ID. Kaya mahalaga na alagaan natin ang ating katawan at magpa-consult sa doktor kung may nararamdaman tayong kakaiba, lalo na kung yung family natin ay may history ng ID. So, sa Down syndrome is the most common chromosomal form of ID. It was first identified by British physician Langdon Down in 1866. Down initially described individuals with this disorder as Mongoloid because they resembled people from Mongolia. While the term Mongoloidism was used for some time, it has been replaced with the term Down syndrome. This disorder is caused by the presence of an extra 21st chromosome and is therefore sometimes referred to as trisomy 21. Psychological and social dimensions. Hindi lang genes ang dahilan ng intellectual disability or ID. Malaki rin ang epekto ng environment at kung paano pinalaki ang isang bata. Kung halimbawa, ang isang bata ay lagi na lang sinisigawan, pinapalo o pinagkakaitan ng pagkain at pagmamahal, hindi lang maganda ang magiging resulta sa kanyang pag-iisip. Yung mga batang inabuso, pinabayaan o kulang sa atensyon, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng ID. Tinatawag itong cultural familial intellectual disability dahil kombinasyon ng biological or genes at cultural or kapaligiran ang factors na nagdudulot nito. Isipin mo na parang halaman, kahit maganda ang seed, kung hindi mo didiligan at aalagaan, hindi rin lalaki ng maayos. Ganun din sa mga bata. Kailangan nila ng pagmamahal, seguridad, and tamang nutrition para lumaki silang malusog at matalino. So, the following are the treatment for intellectual disability, but I'll sum it up. Unfortunately, walang gamot para sa intellectual disability or ID. Pero maraming paraan para matulungan ang mga taong may ID na mamuhay ng masaya at malaya. Tinuturuan silang magbasa, magsulat at iba pang importanteng skills para makapagtrabaho, makapag-aral at magkaroon ng kaibigan. Para sa mga may mild ID, parang tinuturuan lang din sila tulad ng mga batang may learning disability. Ang importante, matutunan nilang makipag-usap ng maayos para maintindihan ng iba ang gusto nila. Kung hindi sila makapagsalita, pwedeng gumamit ng sign language o kaya mga picture cards. Tinuturuan din silang kontrolin ang kanilang pag-uugali para hindi sila magwala kapag may problema. Malaking tulong din ang suporta ng community tulad ng paghahanap ng trabaho. Kahit iba-iba ang paraan ng pagtuturo, basta may sapat na suporta, maraming magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa buhay ng mga taong may ID.